Sa simula ng pelikula sa mga suburb ng Buffalo, New York, nagbukas ang pelikula, si Dan Morgan, isa sa mga mahuhusay na tindero ng kotse, ay naninirahan kasama ang kanyang asawang si Jessica at ang kanilang 3 anak, sina Nina, Kyle, at Max. Sa kanilang 18th anniversary, muling binisita ni Dan at Jessica ang amusement park kung saan sila unang nagkita. Habang pinahahalagahan ni Dan ang nakagawiang selebrasyon, nanabik si Jessica ng pagbabago. Si Dan, na kontento sa kanyang tungkulin sa kanyang pamilya, ay nag-alinlangan na baguhin ang kanyang maayos na buhay hanggang sa makatagpo ng mga teenager na lalaki na kumuha ng hindi autorisadong larawan sa kanilang anibersaryo. Sa kabila ng pagnanais na magturo ng leksyon, pinigilan ni Dan na gumawa ng eksena sa harap ni Jessica na nag-iwan sa kanya ng panghihinayang sa hindi pagkilos. Kinabukasan, bumili si Dan ng mga diaper para sa kanyang 10 buwang gulang na sanggol nang biglang inatake siya ng isang salarin. Mabilis na tumugon, lumaban siya at mabilis na umalis sa lokasyon. Nakaramdam ng panganib sa Buffalo, mabilis siyang nag-iimpake, nakipag-ugnayan sa isang kaibigang bihasa sa pamemeke ng mga ID at sinisiguro ang mga pekeng pasaporte. Pumayag naman si Ogie matapos mangako ng bayad si Dan. Sa pagbawi kay Nina, natuklasan ni Dan ang patuloy na hilig sa paglalaro ni Kyle. Sa kabila ng mga hadlang sa oras, nagmamadali siyang hikayatin si Jessica na sumali sa isang spontaneous road trip sa Las Vegas. Sa pagnanais ng spontaneity, si Jessica, kahit na nagulat sa biglaang desisyon ni Dan, ay sumang-ayon sa isang road trip sa Vegas. Si Dan, na napagtatanto na siya ay sinusubaybayan, pumasok sa isang dealership ng kotse, hinanap ang tracking device at maingat na inilagay ito sa kotse ni Hal. Nang mapawalang bisa ang banta, nagsimula sila sa kanilang paglalakbay sa Vegas. Ang mga walang humpay na humahabol ay nagpatuloy, nag-aaklas sa gabi. Habang natutulog ang kanyang pamilya, si Dan, na tinulungan ng kanyang nakakaalam na paslit na si Max, ay hinarap ang mga umaatake na nakatakas na may basag lamang na rearview mirror. Kinaumagahan, pagkagising sa Iowa, nagulat ang pamilya. Si Dan, na mapagbantay sa buong gabi, ay inuuna ang kanilang kaligtasan. Sa kabila ng mga pagtutol ni Jessica, iginiit ni Nina na tuklasin ang Southern Iowa University kung saan nag-aral si Trevor. Nag-aatubili, nagpa siya ang pamilya na tuklasin ang posibilidad. Ang dalamhati ni Nina ay nabuksan nang matuklasan ang pagtataksil ni Trevor. Mabilis na tinuruan siya ni Dan ng isang Kyusho Jutsu move para sa retribution. Nang walang mga telepono, nagbonding ang pamilya Morgan, lalo na sina Nina at Kyle. Sa kabila ng pangkalahatang positibong paglalakbay, panapanahong hinarap ni Dan ang mga kalaban, tinatalo sila isa-isa. Pagkatapos ng maraming diversyon, dumating si Dan at ang kanyang pamilya sa Las Vegas. Sa pagpaplanong ihayag ang katotohanan kay Jessica, unang nakilala ni Dan si Ogie, natagpuan ang mga pasaporte na handa para sa kanilang paglipat sa Vancouver. Sa hapunan, nag-atubili si Dan na magtapat, nag-aatubili na sirain ang perpektong gabi ni Jessica. Samantala, ang mga bata, na nilalayong manatili sa Marangyang Suite, ay nagpas siyang mag-explore. Si Kyle, isang kilalang gamer, ay sabik na dumalo sa isang kompetisyon sa paglalaro sa Vegas. Nakipagkita sa mga kaibigang gamer, inanyayahan siyang sumali sa isang koponan para sa huling labanan. Si Nina, na nakatagpo si Ren, isang dalubhasa sa paglalaro, ay nakaramdam ng mga romantikong spark. Lingid sa kaalaman ng mga bata, nagtago ang mga assassin sa gaming center na nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Sa kanilang pagbabalik sa hotel para sa isang romantikong gabi, hinarap ni Dan at Jessica ang karagdagang mga assassin. Si Jessica, sa una ay hindi alam, ay naunawaan ang sitwasyon nang makita niya si Dan na armado ng baril at isang nakatagong talim. Matagumpay na naalis ni Dan ang mga banta at magkasama silang nagpunta upang kunin ang kanilang mga anak. Tahimik at ipinagkanulo, tumanggi si Jessica na makipag-ugnayan kay Dan na natuklasan na niloko niya ito sa loob ng 18 taon. Sa kabila ng pagsasabi ng pagmamahal sa buhay pampamilya, nadama ni Jan ang kasiyahan ni Dan sa karahasan. Ang paglalakbay ay nagsiwalat ng ibang panig ni Dan at nang malaman niya ang katotohanan, naisip niya na baka nakalimutan niya ang kanyang nakaraang buhay. Sina Kyle at Nina noong una ay nanunuya sa pag-aangkin ng kanilang ama bilang isang dating mamamatay tao,
ngunit ang pagsaksi kay Dan sa pagkilos na may baril ay nagpasindak sa kanila, nalaglag ang mga panga. Sa pagbunyag ng kanyang sikreto sa pamilya, ibinahagi ni Dan ang ilan sa kanyang kwento. Ang kanyang tunay na pangalan, Sean, ay lumitaw, na hinubog ng isang magulong pagkabata na may isang marahas na ama matapos mawala ang kanyang ina. Pagsali sa hukbo sa 18, si Dan ay nagtagumpay. Isang mahalagang pagliko ang dumating ng si McCaffrey, isang dating ahente ng SAS, ay nag-recruit sa kanya para sa isang espesyal na programa. Si McCaffrey ay naging isang pinagkakatiwalaang ama sa buhay ni Sean. Sa simula ay lehitimo, ang mga espesyal na operasyon ay naging mersenaryo sa ilalim ng tumitinding kasakiman ni McCaffrey. Nagulat si Jessica at ang mga bata nang malaman ang tungkol sa nakatagong nakaraan ni Dan. Sa kabila ng pagiging pamilyado, pinili ni Dan na itago ang mahalagang katotohanan ito. Nang iharap sa mga pekeng pasaporte, tumanggi ang pamilya na sundan siya. Kalakip sa kanilang kasalukuyang buhay, hindi nila maisip na talikuran ang lahat. Si Jessica, na determinadong gumawa ng sarili niyang pagpili, ay nakipag-ugnayan kay Gwen. Nang makaharap si Gwen sa isang kickboxing class sa gym, nalaman ni Jessica na siya ay nasa travel business at pumunta siya sa Buffalo upang makilala ang kanyang ex-Jessica na naghahanap ng daan pabalik mula sa Las Vegas, nakipag-ugnayan kay Gwen. Nakita ni Sean ang gulo kung mag-isa ang mag-anak, ngunit ibinasura nila ang kanyang babala. Nang maglaon, napagtanto nilang si Gwen ay nagtakda ng isang bitag at hindi sinasadya, napunta sila dito. Ang dating kasintahan ni Sean na si Gwen, nang matuklasan ang kanyang ayos na buhay sa Buffalo, ay nais na masaksihan ito mismo. Huli na ang pagkaunawa ni Jessica sa kanyang pagkakamali. Nagsanib puwersa si McCaffrey at inihatid ni Gwen sina Jessica, Kyle at Nina sa kanya. Ang matagal na pagmamahal ni Gwen para kay Sean ang nag-iisang hangarin niya. Dinala ang pamilya sa lumang Poseidon Casino na nagudyok kay Sean na pumunta at iligtas sila. Hinarap ni Sean sina McCaffrey at Gwen na handang makipag-ayos ngunit iginiit na palayain muna ang kanyang pamilya. Nakapagtataka, ipinahayag ni McCaffrey na siya ang matagal nang nawawalang ama ni Sean na naghahanap sa kanya sa loob ng maraming taon. Sa una ay naghahanap ng paghihiganti, binago ni McCaffrey ang kanyang paninindigan, ipinagmamalaki ang husay ni Sean bilang isang mamamatay. Sa halip na alisin siya, gusto ni McCaffrey na bumalik si Sean sa negosyo. Sumang-ayon si Sean, siniguro ang pagbabalik ni na Jessica, Kyle at Nina sa Buffalo. Ang pag-abandona sa kanilang ama ay nadama na hindi makatarungan at sa kabila ng unang pag-aalinlangan ni Jessica tungkol sa panlilinlang at pagharap sa mga mandurumog, nagulat siya sa kanyang sarili ng mga mapag-imbentong pamamaraan upang muling makasama si Sean. Sa wakas ay muling nagsama-sama ang pamilya Morgan matapos mawalan ng kakayahan si Sean kay Gwen gamit ang isang Kyushu Jitsu move. Sa pagkilala sa talento ni Kyle, nagpa siya si Sean na gamitin ito ng epektibo. Ang video gamer, si Kyle, ay kinuha ang kontrol ng drone, tinutulungan ng kanyang ama sa labanan laban sa mga kaaway. Si Sean ay naging isang hindi mapigilang puwersa sa tulong ni Kyle, ngunit ang tensyon ay bumangon ng magkamalay si Gwen. Sa isang proteksyon na paninindigan para sa kanyang pamilya, gumawa si Jessica ng matinding hakbang na nagresulta sa pagkamatay ni Gwen. Matapos madaig ang lahat ng kalaban sa silid, hinarap ni Sean ang kanyang ama. Sa isang mapanghamong sandali, ang pamilya ay namagitan na nakakagambala kay McCaffrey. Sa huli, nawalan ng kakayahan si Sean sa kanyang ama pagdating ng mga pulis na tinitiyak ang ligtas na paglabas ng pamilya Morgan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!